Nagsisimula ang pelikula sa isang balita tungkol sa isang bigong eksperimento na isinagawa ng isang kumpanyang medikal. Gumawa ang kumpanya ng isang gamot na tinawag na neoncillin na di umano'y lunas para sa diabetes. Gayunpaman, iligal nila itong sinubukan sa mga tao at nauwi sa kabiguan ng eksperimento. Sa lihim na headquarters ng parehong kumpanya, isang kakaibang lalaki ang biglang umahon mula sa ilalim ng lupa. Isa rin siyang illegal na test subject na naapektuhan ng neoncillin at naging isang nilalang na parang zombie. Tahimik siyang naglakad palayo sa dilim at tumungo sa isang maliit na bayan na tinatawag na Pungsan. Habang naglalakad siya sa kalsada malapit sa bayan, isang kotse ang biglang lumihis at huminto. Ang magkasintahang sakay nito ay hinihingal at naguguluhan nang biglang may isang lalaking lumapit at ikinabit ang isang bakal na kawit sa kanilang sasakyan. Ang lalaking ito ay isang mekaniko na nagngangalang Jungul at sinadya niyang magdulot ng maliit na aksidente para magkaroon ng customer. Dahil walang kaalam-alam ang mag-asawa, pumayag silang dalhin ni Jun ang kotse sa kanyang talyer. Kinabukasan, bumalik ang mag-asawa upang kunin ang sasakyan, ngunit nagulat sila sa sobrang mahal na singil sa pagkukumpuni. Ang buntis na asawa ni Jun na si Namju ang siyang naniningil sa mga customer. Nang subukan ng lalaki na ireklamo ang sobrang singil, biglang lumabas ang anak ni Jun na si Haigul habang may hawak na malaking kutsilyo. Dahil dito, natakot ang mag-asawa at agad na nagbayad bago umalis. Inilagay ni Namjo ang pera sa isang kahon habang si Jun ay wala man lang ideya kung magkano ang kinita nila. Samantala, ang zombie ay patuloy na naglalakad sa kalsada at naghahanap ng taong makakain. May nakita siyang dalawang babae at sinubukan niyang lapitan, ngunit mabilis lamang nila siyang iniwasan. Dito natin makikita na hindi siya tulad ng karaniwang nakakatakot na zombie. Kahit mga bata ay binabato siya ng bato at tinutukso ang kanyang itsura. Nang makita niya ang isang ligaw na aso, sinubukan niya itong kainin, ngunit siya pa ang hinabol nito. Pinanood ng mga tagabayan ang eksena habang nagtatakbuhan ang zombie at ang aso, na labis nilang ikinagulat. Sa bahay naman ni Jun, ang ama niyang si Mandiok ay naglalaro ng baraha kasama ang kanyang mga kaibigan. Tulad ng nakasanayan niya, bigla niyang narinig ang malakas na tahol ng aso sa labas at lumabas siya upang paalisin ito. Nang hindi niya alam na naroon pala ang zombie sa loob ng banyo. Pumasok si Mandiok at doon siya inatake. Nakagat siya ng zombie na agad namang tumakas matapos ang insidente. Habang tumatakas, nasalubong ng zombie si Haigul na bigla siyang sinipa sa ibabang bahagi ng katawan. Muli silang hinabol ng parehong ligaw na aso. Sa kanilang pagtakas, narating nila ang hangganan ng baryo at doon nila nakasalubong ang tiyuhin ni Haigul na si Mingul, nakakabalik lamang sa bayan matapos matanggal sa trabaho sa lungsod. Sa gitna ng habulan, nadapa si Haigul sa kalsada, dahilan upang maging madali siyang target ng zombie. Ngunit bago pa man siya masaktan, isang kotse ang biglang bumangga sa zombie at pinadpad ito sa isang bukirin. Sa kabila nito, himalang nakaligtas ang zombie at muli itong tumakas. Pagkaraan ng ilang oras, bumalik si Mandiok mula sa ospital matapos malagyan ng benda ang kanyang sugat. Dito natin nalaman na ang tanging pangarap niya sa buhay ay ang makapunta sa Hawaii. Mayroon siyang mga larawan ng Hawaii sa dingding at madalas siyang nakasuot ng Hawaiian shirt. Nang gabing iyon, umupo siya sa harap ng bentilador dahil pakiramdam niya ay sobrang init ng kanyang katawan na tila hindi pangkaraniwan. Samantala, patuloy pa ring hinahabol ng ligaw na aso ang zombie sa paligid ng baryo. Nakakarinig si Haigul ng ingay mula sa garahe, kaya't pumunta siya roon kasama si Mandiok upang tingnan kung may pumasok na estranghero. Doon nila nadiskubre ang zombie na nagtatago sa loob. Dahil sa galit at paghihiganti, hinampas ni Mandiok ang zombie gamit ang pala. Dumating din si Jungul at sinipa ang zombie ng malakas. Kalaunan, nagtipon ang buong pamilya sa garahe at sabay-sabay nilang pinagtulungan ang zombie hanggang sa akalain nilang patay na ito. Nang lapitan nila at suriin ng mabuti, napagtanto nilang hindi ito isang normal na tao. Bigla na lamang muling nabuhay ang zombie dahilan upang magulat at magpanik ang buong pamilya. Agad silang tumakbo palabas at ikinulong siya sa loob ng garahe. Sa wakas, sinabi ni Mingul sa iba na posibleng zombie ang lalaking iyon at ipinakita pa niya ang isang eksena mula sa pelikulang Train to Busan. Dahil alam ng lahat na ang taong nakagat ng zombie ay nagiging zombie rin. Palihim na hinampas ni Namju si Mandiok sa ulo gamit ang kawali habang hindi ito aware.
Para sa kanilang kaligtasan, ikinulong nila si Mandiok sa sarili nitong trailer. Kinabukasan, nagsaliksik si Minggul tungkol sa mga zombie at marami siyang natuklasan. Ipinaliwanag niya sa pamilya na ang taong nakagat ng zombie ay namamatay at muling nabubuhay. Mahilig daw silang kumain ng utak ng tao, kaya ang zombie sa garahe ay gustong-gusto ang repolyo dahil napagkakamalan niya itong utak. Iminungkahi ni Minggul na patayin na si Mandiok bago pa sila ang patayin nito. Habang nag-uusap ang pamilya, biglang nakawala si Mandiok mula sa trailer at pumasok sa bahay. Sa gulat, hinampas siya ni Minggul sa ulo, ngunit pinagalitan siya ng iba. Pagkaraan nito, pinangalanan ni Haigol ang zombie na Jongbi at tinrato niya ito na parang alagang hayop. Napansin ni Namjo na hindi naman talaga delikado si Jongbi, ngunit bilang pag-iingat, tinanggal niya ang lahat ng ngipin nito. Kinabukasan, ikinagulat ng lahat na hindi naging zombie si Mandiok. Sa halip, nagsimula siyang magmukhang mas bata dahil sa impeksyon. Nakita ng kanyang mga kaibigan na umiihi siya na parang isang binata at nakiusap silang ibahagi niya ang sikreto ng kanyang biglang kabataan. Isa sa kanila, na malapit ng ikasal, ay nag-alok pa ng tiket papuntang Hawaii kapalit ng sikreto. Dahil dito, ikinuwento ni Mandiok ang tungkol kay Jongbi. Narinig ni Minggul ang usapan at agad niyang naisip na ibenta si Jongbi kapalit ng pera. Samantala, nag-impake na ng gamit si Mandiok bilang paghahanda sa kanyang biyahe. Maya-maya, kumatok ang iba pa niyang mga kaibigan. Lumalabas na alam na ng lahat ang tungkol kay Jongbi at gusto nilang magbayad upang makagat at bumata rin. Masayang dinala ni Mandiok ang mga kaibigan sa garahe, ngunit laking gulat niya nang makitang nawawala na si Jongbi. Ipinakita naman ang eksena kung saan minamaneho ni Minggul si Jongbi patungong Seoul dahil balak niya itong ibenta sa isang kumpanyang gumagawa ng Viagra. Habang nasa daan, pinara siya ng pulis dahil sa sobrang bilis ng takbo ng sasakyan. Nakilala siya ng mga pulis dahil pari-pareho silang taga-baryo. Habang nag-uusap sila, may narinig silang ingay mula sa likuran ng sasakyan at natuklasan nila si Jongbi na nakagapos sa trunk. Parehong dinala sa presinto sina Minggul at Jongbi. Tinanggal ng mga pulis ang tape sa bibig ni Jongbi at napansin nilang wala na itong ngipin. Sa mismong sandaling iyon, dumating si Mandiok at sinabi sa mga pulis na anak niya si Jongbi. Kinagabihan, binigyan ni Haigol si Jongbi ng repolyo upang kainin, ngunit hindi niya ito makain dahil wala siyang ngipin. Nalaman ito ni Mandiok at labis din siyang nagulat. Dumating ang mga kaibigan niya na handa nang magpakagat upang maibalik ang kanilang kabataan. Nakaisip ng paraan si Mandiok at nagdala siya ng pustiso para kay Jongbi. Doon nagsimula ang kanilang kakaibang negosyo. Nagulat ang kanyang mga kaibigan sa unang mga kagat, ngunit kalaunan ay nasanay rin sila. Sa pagtatapos ng araw, itinabi ni Namjo ang lahat ng kinita nila at maingat na inilagay sa isang kahon. Kinabukasan, ang lahat ng taong nakagat ay masayang nagtatakbuhan, tuwang-tuwa dahil bumalik ang kanilang kabataan. Ngunit laking gulat ni Namjo nang madiskubre niyang wala ng pera sa kahon. Lumalabas na kinuha ni Mandiok ang lahat ng pera at umalis papunta sa Hawaii. Samantala, mabilis na kumalat sa buong baryo ang balita tungkol kay Jongbi. Parami ang mga taong pumupunta sa bahay ni na Jun. Kalaunan, lalong lumaki ang kanilang kinikita nang magsidating ang mga truck na puno ng tao na gustong makagat. Makalipas ang ilang araw, inayos muli nila ang trailer ni Mandiok upang doon tumira si Jongbi. Binilhan pa nila siya ng bagong set ng pustiso na ginagamit niya sa pagkain ng repolyo. Isang araw, isinama ni Haigol si Jongbi sa barbershop para gupitan. Pagkatapos ng gupit, nagmukha siyang isang gwapong binata. Dahil dito, unti-unting nahulog ang loob nila sa isa't isa at nakaramdam ng konsensya si Haigol sa paggamit ng kanyang pamilya kay Jongbi para lang kumita ng pera. Isang gabi, narinig ni Haigol ang kanyang kapatid na si Minggul na may kausap tungkol sa planong pagbebenta kay Jongbi. Kinabukasan, dinala niya si Jongbi sa isang gubat at nakiusap na tumakas na ito at mamuhay ng malaya. Ngunit si Jongbi, na may nararamdaman na rin para kay Haigol at hindi naman tutol sa pagkagat kapalit ng pera, ay tumangging umalis. Samantala, sa kasal ng kaibigan ni Mandiok, nagsimulang makaramdam ng matinding init ang mga taga-baryo na nakagat. Kumakain sila na parang gutom na gutom at kakaiba ang kanilang kilos. Kasabay nito, napansin ni Minggul na nawawala si Jongbi sa bahay. Kaya agad niya itong hinanap, balak na ibenta kapalit ng malaking pera. Makalipas ang ilang sandali, nakita niya si Jongbi sa lugar kung saan siya iniwan ni Haigol at isinama niya ito papunta sa terminal ng bus.
Bumalik tayo sa kasal kung saan hiniling ng pari na maghalikan ang bagong kasal. Ngunit sa halip na halikan, kinagat ng lalaki ang kanyang asawa. Dito nalaman na ang lahat ng taong nakagat ni Jong-bi ay naging mga zombie. Naging magulo ang kasal habang isa-isang nagiging zombie ang mga bisita. Mabilis na kumalat ang virus at maging sa terminal ng bus ay nagsimulang magkagatan ang mga tao. Hindi nagtagal, napuno ng mga zombie ang mga kalsada ng baryo habang sinasakop nila ang mga tao. Isang zombie ang pumasok sa garahe at inatake si Haegul. Tumakbo siya papunta sa kanyang mga magulang upang humingi ng tulong. Sa parehong sandali, dumating ang isang pulis upang awatin ang gulo, ngunit siya man ay nakagat. Ang zombie na ito ay hindi interesado sa repolyo. Ang gusto niya ay bakon. Doon napagtanto ng pamilya ang nangyayari at agad silang tumakbo papasok ng bahay upang iligtas ang kanilang mga sarili. Isinara nila ang mga pinto at bintana at binasa ang zombie survival book na isinulat ni Min-gul. Bagamat may ilang bahagi silang maling naintindihan, nakagawa rin sila ng pansamantalang baluti gamit ang mga kagamitan sa kusina. Samantala, sa terminal ng bus, himalang nakaligtas si Min-gul at nakabalik sa kanilang bahay, iniwan si Jong-bi. Sa kanyang pag-uwi, nakita niyang halos lahat ng taga-baryo ay naging zombie na. Makalipas ang ilang sandali, nagawang pasukin ng mga zombie ang bahay at hinabol ang pamilya. Halos mahuli si Namjo, ngunit nagawa pa rin niyang kunin ang kahon ng pera at tumakas. Nang magtago ang pamilya sa garahe, dumating si Min-gul na may dalang maraming paputok. Sinindihan niya ang mga ito at inatake ang grupo ng mga zombie, hindi niya namamalayan na nasa loob pala sila ng isang gasolinahan. Mabilis siyang bumaba ng sasakyan upang pigilan ang mga paputok, ngunit agad na sumabog ang kotse. Ang apoy at pagsabog ay agad nakakuha ng atensyon ng mga zombie, kaya't sabay-sabay silang tumakbo papunta sa nasusunog na sasakyan. Mas marami pang paputok ang sumabog sa himpapawid at pinanood ito ng mga zombie na parang nahihipnotismo, tila ba nabighani sa makukulay na liwanag. Sa mismong sandaling iyon, pumutok ang panubigan ni Namjo at nagsimula na siyang manganak. Nagbihis sina Jong-gul at Min-gul ng damit ni Jong-bi at lumabas ng bahay. Nagpapanggap na mga zombie rin. Nagawa nilang makarating sa sasakyan, ngunit nakalimutan nilang nasa loob pa ng bahay ang susi. Nang biglang umilaw ang mga ilaw ng kotse, muli nitong nakuha ang atensyon ng mga zombie. Nanigas sa takot sina Jun at Min-gul sa loob ng sasakyan habang napapalibutan sila ng mga zombie. Upang iligtas sila, lumabas si Haegul na may hawak na grass cutter at sinalakay ang grupo ng mga zombie. Ngunit hindi nagtagal ay napalibutan din siya ng mga ito. Sa sandaling muntik na siyang patayin, dumating si Jong-bi at tinulungan siya. Sa gitna ng kaguluhan, may isang zombie na aksidenteng nakagalaw ng mga kable kaya umilaw ang mga electric sign. Dahil dito, nalihis ang atensyon ng lahat ng zombie at iniwan nila sina Jong-bi at Haegul. Sinamantala ni Min-gul ang pagkakataon at lumabas ng sasakyan upang kunin ang susi sa loob ng bahay. Ngunit bago pa siya makarating, biglang namatay ang mga ilaw at agad na bumaling sa kanya ang mga zombie. Sa parehong sandali, narinig ang iyak ng sanggol ni Namjo. Nasa loob ng trailer ang mag-ina na nakakabit sa sasakyan. Kahit hindi alintana ang sariling buhay, nilabanan ni Min-gul ang mga zombie upang makuha ang susi. Samantala, nasa loob na ng sasakyan si Jong-gul, handang magmaneho palabas, habang pinipigilan ni Haegul at Jong-bi ang mga zombie upang hindi makalapit sa trailer. Nagawa ring makuha ni Min-gul ang susi at inihagis ito kay Haegul. Sa wakas, nakatakbo ang buong pamilya gamit ang sasakyan, iniwan si Jong-bi at ang mga zombie sa likuran. Sa huli, sinindihan ni Jong-bi ang isang apoy na naging sanhi ng malaking pagsabog at tuluyang sumira sa gasolinahan. Kinaumagahan, nagising si Jong-gul at laking gulat ng lahat nang makita nilang isa na rin siyang zombie. Ikinulong ng pamilya si Jun sa loob ng kotse at lumabas sila upang pag-usapan ang susunod nilang gagawin. Bigla nilang narinig ang tunog ng isang taong papalapit mula sa isang lagusan. Isang masayang mandiok ang dumating. Aloha! Bagong balik mula sa kanyang bakasyon sa Hawaii, may kayumangging balat at walang kamalay-malay sa nangyari sa kanilang baryo. Nagtaka ang lahat kung bakit hindi siya naging zombie tulad ng iba. Pagkatapos, nag-anunsyo ang radyo ng sasakyan tungkol sa pagkalat ng virus sa buong Korea. Ayon sa balita, may ilang taong immune sa virus at ang mga taong ito rin ang susi upang maibalik sa pagiging tao ang mga zombie. Nang marinig ito, nakaisip muli ng bagong plano si Min-gul. Balak niyang gawing negosyo ang pagiging immune ni Mandiok.
Makalipas ang 6 na buwan, tuluyan nang kumalat ang zombie virus sa buong Korea. Ngunit mas maayos ang buhay ng pamilya kaysa dati. Si Mandiok ay kumakagat na ng mga tao bilang hanap buhay upang ibalik sila sa pagiging normal. Si Jongbin naman ay tuluyan ding naging tao gamit ang parehong paraan. Nagtatapos ang pelikula sa mahabang pila ng mga zombie na naghihintay sa harap ng trailer ng pamilya upang gumaling. Maraming salamat sa panunood, hanggang sa susunod na recap.